Isang bagong Canadian poverty socio-economic analysis naman ang inilabas ng Salvation Army Martes kung saan maraming Canadians daw ang nababahala sa kanilang job security. Maraming Pilipino rin daw ang naghihigpit sinturon sa ngayon ayon sa isang grupo. Ang detalye sa report na ito. We have seen mga workers pagod na pagod dahil dati 2 jobs sila, ngayon 3 jobs na. Pero merong consequence rin yan, di ba, sa kanilang mental health, sa kanilang relasyon sa kanilang mga pamilya. Ito raw ang typical na nararanasan ngayon ng mga Pilipino sa Canada ayon sa chairman ng Filipinos Rising for Inclusion and Equity to Nurture Democracy of Friends sa Calgary. Siyempre, kung kakain ka sa restaurant, kailangan mo may disposable income, di ba? So marami sa mga kababayan natin na nandito sa ganitong klaseng trabaho, nagkakaroon ng insecurity sa mga trabaho nila. Meron kaming nababalitaan na nagkakaroon ng layoff sa ilang mga areas. Tapos, compounded, tumataas talaga yung bilihin. Pero hindi lamang mga Pilipino sa bansa ang nahihirapan. Ayon sa bagong Canadian Poverty Socio-Economic Analysis Report na inilabas ng Salvation Army Martes kung saan higit 1,000 Canadians ang nasurvey sa pamamagitan ng Angus Reid, maraming immigrant sa bansa nag-aalala ngayon sa estado ng kanilang trabaho at ang pagbaba ng kanilang discretionary income. Ang mga magulang nababahala rin daw ngayon sa cost of living. After school care or before school care, it's quite unaffordable for many families to do after school care because many Filipino parents take on more than one job, for instance. So they need to have support so that after school their children are taken care of. And if that's not affordable, then they have to find ways of doing that through other means. That's a growing headache for many Filipino parents. Again, affordability impacts quality of life, right? Ayon sa report, pinakamalaking concern para sa mga taga-Canada ngayon ang pag-access sa healthcare. Isyung pansin din daw ng maraming Pilipino ayon kay Kala. The availability of primary healthcare through your family doctor. We still have a big shortage of family doctors here, and many Filipinos, what I hear is that they still need to have a regular family doctor who will be able to support them more long term. Many Filipinos are turning to drop-in clinics. Nakita rin sa report ang pagbaba ng pamimigay sa non-profit o charity sa panahon kung saan matindi ang pangangailangan. Gayunpaman, pansin daw ng Friends na maraming Pilipino pa rin ang nagvo-volunteer at aktibo sa pagtulong sa kapwa sa Canada. And aside from financial giving, ito malaki sa mga Pilipino, we also give gifts of time and volunteerism. Ito medyo nakikita ko tumataas ng konti yung volunteer work